We say static. Nangingimi. Ha? Nangingimi. Nangingimi. Yes, no, still lang. No, static, nakatigil lang siya, walang motion. And then when we say dynamic, so kasahin niyo yung definition, involve factors associated with moving system. So when we say dynamic, ano siya? It involves movement. No? So for static, it deals with factors associated with non-moving or nearly non-moving system, while the dynamic involves factors associated with moving systems that and can be divided into kinetic and kinematic. Okay? So when we say kinetic, it deals with forces causing movement in a system. Okay, so diyan papasok yung gravity, friction, no? Yung mga yan. Force that cause movement in a system. Ano pa? Aside from gravity, friction. Ano pa? Time. Even time. Ano pa? Force. Yan. Push or pull. Movement. No? So that's kinetics. When we say kinematics, it involves time, space, dito pala yung time, sorry. Space and mass aspects of moving system. Yan. Aside from time, space, position, no? Acceleration, velocity, yan, kinematics natin. So kumbaga wala yung wala yung factor na kung sino man yung nag-start ng movement, no? It's all about time, space, position, acceleration, velocity. So that's kinematics. Interesado mo kayo sa physics? No. Sir, meron tayo. Ha? Basic lang dito lang sa physics. Okay. So when we say biomechanics, biomechanics is the application of principles of physics to the study of human motion. So combination, no, of biology and also what you call this, physics. Okay, so that's biomechanics. It involves taking the principles and methods of mechanics and applying them to the structure and function of the human body. Wala yung example dito. Okay, are you familiar with levers? Fulcrum. Fulcrum. Levers, fulcrum. So, ganun din nakadesign yung body natin. No? Like yung bone, it acts as a lever. No? Your joint, it acts as fulcrum. So, ganun siya. No? Kumbaga, kung i-relate natin siya sa physics, ganun siya. That's why yung physics and also yung biology, intertwined yan, no? When it comes to kinesiology. Okay? What else? Motors. Are you familiar with motors? Okay, so kung i-relate natin sa body, sa human body, it's the muscle. Right? So we have the lever, which is your bone. We have the fulcrum, your joint, and we have your motors, your muscles. Okay? Yung force na nabanggit ni Joaquin kanina, push and pull, no? Force. So we have internal and external force as well. So biomechanics provides the scientific basis for clinical kinesiology. Anyway, word ditong PowerPoint presentation natin kasi ano naman to, no? Parang introduction of biomechanics. No? Kumbaga hindi naman tayo mag-go deeper sa physics. So wala tayong mga formula. Okay, wala tayong problem solving. No? Kasi tinanggal na yun sa curriculum niya yung physics. No? Before, nung time ko, we have physics and also applied physics. So dalawa yung physics namin. Ayan. Buti sa time niyo wala na.
So of course, yun nga, since may idea kayo no, sa biomechanics, hindi lang yung explanation nyo sa patient, no? Hindi lang siya, halimbawa, your feet hurt, no? When you run, kailangan scientific yung explanation nyo. No? Kasi alam nyo yung biomechanical, what you call this, aspect, no, ng movement. Okay, so as you can see here, so we have the familiar osteokinematics and also arthrokinematics. Part of the kinematics. When we say osteokinematics, ano ulit yan? Movement of bone. Can you give an example of movement of bone? Flexion, sir. Flexion, ano ba? Extension. Extension, ano ba? Ano ba? Rotation, lateral, Median. medial, ano ba? Okay. Inversion. Dorsiflexion, plantar flexion, inversion, eversion. So, yun yung mga osteokinematics. So, when we say arthrokinematics, ito yung mga hindi natin nakikita. Movement within the joint. No? So, yan, part siya ng kinematics. Okay? So, yung acceleration, velocity, no? Kung gaano kabilis yung movement within the joint or gaano kabilis yung movement ng bone. So, that's part of the kinematics. Okay? So for static, to simplify the topic, no, it answers the question, why are we standing still? Mga ganyan. No, static. For dynamic, ano ba magandang question dyan? Why is it moving? No, why is it moving from point A to point B? So that's dynamic. To simplify, no? Kinematics, how fast? No, may mga factor na how fast, where is it going, and then for the kinematics, yun na sabi natin kanina, no? What force, no, it made, what you call this? Nabablank ako. What force made it move? Yun. Are you familiar with Newton's law of motion? Physics. Ayan. So, sinimplify na lang natin. Medyo wordy siya para wala ng computation. No? Kailangan lang maalam nyo yung grasp. No? Or mag-grasp nyo rather. Mag-grasp nyo yung principle ng mga laws. No? Hindi naman kayo pagko-compute. So, first law of motion. Newton's first law of motion is the law of inertia. What is inertia? A body that just remains at rest. Hmm? Hindi pa gagalaw, sir. Walang A body that just remains at rest. Again? hindi gagalaw, walang Hindi gagalaw, walang movement. Okay? Body at rest. No? Kaya nakasulat na dyan. A body at rest, remain at rest. Unless gagalawin. Unless may factor na gagalaw. No? So that's law of inertia. Ayan, kapag ganyan, malamig. No? Ayaw nyo bumangon, ayaw nyo pumasok ng kines. So yan. So that's inertia. No? Hanggat wala magpapabangon sa inyo, hindi kayo gagalaw. Okay? So, body at rest, remain at rest, and a body in motion remains in motion unless acted upon by an external force. So, in the human body, muscle force is required to initiate or stop movement. So, of course, yung muscle natin, yung primary, no, organ that influence movement. Right? So, yung muscle natin. Ano yung tawag dun sa action ng muscle to produce movement? Nag-fission na kayo, di ba? So, pag nag-connect, Contraction, sir. contraction. Pag nag-connect si actin and myosin, myofilament. Okay?
kinakalimutan nyo na. So that's the first law, no? Law of inertia. Next, second law of motion of Newton. So the force acting on an object is equal to the mass of the object multiplied by its acceleration. Okay, so the formula is force equals mass times acceleration. When we say force, yun nasabi ni Joaquin kanina, yung push and pull. When we say mass, Bigat. the weight, measured in kilogram or pound, ano pang mga unit? Milligrams. Milligrams. Grams, milligrams, yan. So that's mass. Acceleration, Bilis. bilis. Ano ba? Velocity, no? Rate of change of velocity. Yan. Acceleration. Ano yung unit for acceleration? Meter per second. Very good. So of course, greater force is required to move heavier body segments. Now, it makes sense. No? Halimbawa, etong table na to, i-move mo from point A to point B. Mabigat yung table. So of course, it requires greater force. No? In comparison with like yung chair, i-move mo from point A to point B. No? Or a piece of paper, you will move it from point A to point B. Magkaiba yung amount of force. No? So that's the second law of motion of Newton. So again, since may movement, ano siya, static or dynamic? Dynamic. Dynamic. Newton's third law of motion. So for the third law, for every action, there is an equal and opposite reaction. So it's all about the grand reaction force. No? To simply put, or to put simply, no? Yan. Yan ang nangyayari pag nag-i-interview na. Pag nag-i-interview, ayan, nabablanko. So ayan, let's say, sinipa mo yung ground. So ground reaction force. Ano ba magiging response ng ground? To counter the force. No? To counter the force. Kasi kung hindi niya makakounter yung force, mabubutas yung ground. Right? So yung contact na yon magkakaroon ng counter of force. So that's the ground reaction force. No? So for every action, there's an equal and opposite reaction. Okay? Ground reaction force is an example of commonly applied in gate analysis. So later on, we will discuss the gate analysis, I think, sa finals. No? So doon yung i-observe yung manner of walking ng isa't isa. No? It is important, gate analysis is important kasi you will have an idea kung ano yung condition na meron yung patient. Okay? So let's say, for gate analysis, hindi ko sasabihin yung condition, kayo mag-observe. Sige, yan nyo. Nangingimay. I-observe nyo. Tignan nyo yung facial apprehension. Masakit. Masakit. Kapag tinutuon. So, in-pain. Kapag tinutuon. Hindi So, na doon pa lang, may idea na kayo na in pain to. So, possible na may problem to right lower legs niya. No? How about ganito? Ganito yung nakita nyo na scenario. Yan. Yung pagtawanan. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ako pwede mag-ibig. Yung pagtawanan. Baka naman yung patente. Ano? Stroke? Stroke kasi spastic, no? Yung kanyang half body. Yung right side of the body, ano affected? Yung left part ng brain. No?
Left part ng brain yung injured, right side of the body yung manifestation. So, magiging spastic. Facial expression. Ha? Shit. Ano pa? Pag may nagda-drop, Trendelenburg gate, nagda-drop. So, ibig sabihin may weakness ng gluteus medius. Meron talagang ganyan. Ha? Meron. Pag may weakness ng gluteus medius, hindi niya masupport ng maigi yung hip. Kaya makikita nyo ganito yung gait nung merong weakness ng gluteus medius. Trendelenburg gait. Ayan. Naka-encounter ka na ba nun, Maki? Hindi ba sir? Hindi pa. Sa ano lang, reading lang. Ano pa? Yun. Sir, may gano'n? Yung ganon. That's fascinating game. Ano yun, sir? Parang hinahabol niya yung center of gravity niya. No? Nangyayari yun sa mga patients Walang with balance. Parkinson's disease. Kasi for Parkinson's disease, nadi-displace yung kanilang COG, center of gravity. So anteriorly displaced. So ibig sabihin, napupunta sa harapan. Kaya hinahabol ngayon yung patient with Parkinson's disease. No? Hinahabol niya yung kanya. Kasi magutom na siya. Kaya yung mga matatanda, sir. Ano na yung stem? Pwede rin. No? Yung sa matatanda naman, if walang Parkinson's disease, pwedeng may deformity ng back. No? Nakaganyan na. No? Naka-hunch na yung kanilang back. So, ibig sabihin, altered na rin yung kanilang center of gravity. No? So most likely, maapektuhan din yung walking. No? Pwedeng habulin din nila yung Hirap na. hirap kumita ng pera. No? Hindi ka talaga kikita. So yun ang gait analysis. No? More on that sa finals. Pag-aaralan natin pati yung stance, no, and swing phase. Sir, may instances ka na natawanan mo na yung pasyente mo? Wala po. Wala. O yung parang pag-agong-tawa lang. Pwede yung patago, pupunta ka sa ano, sa Babalik lang po ako ba? You're making a shit. R or sa lounge, internship lounge. Sir, pala. Ah, ayun, no? O, pwede sa'yo. Siyempre nung bago pa lang ako na hindi maiwasan yun. Pero huwag yung harap-harapan pagkakaroon. Sir, tatalikod ka mo. Hindi ba? Huwag naman ganon eh. Pwede sa entire box. Bakit ganyan kumilos? Grabe kayo. Sabihin niyo ba yung mga PT ng ano? Mali yan? Prangkahan eh. Okay. Importance of biomechanics in clinical kinesiology. So, the importance of observing biomechanics, no? Since we are movement experts, diba? Yun ang tawag sa mga PT, mga physical therapists, movement experts. So, it explains how and why movement occurs. So, yan. Since expert ang mga PT pagdating sa movement, you have to know the principle of the movement, no? Kung ano ba yung joint involved, ano ba yung movement na ginagawa, ano yung mga muscles involved, ano yung mga muscles na activate, ano yung mga antagonists, ano yung mga synergies na muscles, and the rest, no? So it explains how and why the movement occurs. It helps identify abnormal movement patterns, yung ginawa natin kanina. No? So simply observing, no? Meron na kayo idea kung ano yung case ng patient. No? By just merely looking at the patient, yung gait pattern ni patient. Okay? And ito pinaka-importante, provides rationale for therapeutic exercise.
manual therapy, and injury prevention. So of course, hindi naman natatapos yung services natin as PT, no? Sa pag-observe lang, sa pag-diagnose. We need also to establish these factors, no? Therapeutic exercise, manual therapy, and injury prevention. So sige nga, test natin yung inyong critical thinking. So let's say, yun nga, may Parkinson's disease, anteriorly displaced yung kanyang center of gravity, nakaganyan na siya. No? Ano yung mga exercises na pwede kay patient? Kasi sabi dyan, provides rationale for therapeutic exercise. So, identify nyo yung exercise and then bakit nyo ibibigay yung exercise na yun. Ayan, nakaganyan ako. Sige, isipin nyo, ano yung exercise na pwede sa akin? Agad? Sir, sabi niya sa'yo, tatanong daw. May support sa gilid. Ha? May support sa gilid. May support sa gilid. Ayan, ganyan magiging appearance Or ko. ano sir, yung sa likod. Likod. Yung support for the back. Brace. Support Yung brace. for the back. Brace. Para make straight din. However, yung brace, may tendency na mag-rely lang siya doon. No? So pag tinanggal yung brace, babalik din sa dati. Kaya mas maganda kung exercise talaga. Ano yung pwede exercise? Kasi ganun yung tendency no, kapag nag-prescribe tayo ng mga, halimbawa, assistive devices, orthosis. No? Ang tendency, magre-rely lang yung patient doon. Ano yung pwede exercise? Hip rotation, sir. Ha? Hip rotation. Hip rotation. Ha? Hip rotation? Ano? Meron pa magbabago pag nag-rotate yung hips? Sir, yung Balance, sir. Ano yan? Siguro stand up straight kasi hindi mo dynamic. Stand up straight. Dynamic. Ay, sir. Ayan, Paano sir. yung Yeah. pag-upo? Pwede naman pa. Siyempre, di ba anteriorly displaced na yan? No? So possible na meron ng mga contracture. Hindi basta-basta makakatayo yan. No? Meron na contracture yan. Ganyan na siya. Ano yung una niyong gagawin? Sir, yung arm. Pwede niyo akong popuin. Ayan, binibigyan ko na kayo ng puso. Sir, papawa. Sir, upo sa may back. Ha? Oo nga, bakit Upo. ganyan? Upo, Upo. sir. Tapos i-straight yung back ng kaunti. Upo. Yeah. Upo si Lolo. Tapos, Tapos, yung likod, mag-move posteriorly, paunti-unti. Hanggang sa... Ganyan. Yes. kaya ba ng patient niya mag-isa? Jarel. Alalayan mo. So more of trunk extension. Yes. Sir, pati yung Tas yung sa sa- wall, yung... Sa wall, Oo nga, sir. pwede rin. Sir, Stretching. yung papagapangin mo yung kamay mo. Ang hirap kumita ng pera sa inyo. Wall stretching. Ayan. Ganun. Pwede yun. Sige, pwede. Tapos kapag mag-walk na sir, merong parang nilalagay na mahabang kumot sa hawakan mo. Habang Para naglalakad. mag-correct yung para ma-support yung pelvis. Para masupport. Pupul mo yung... Pupul habang naglalakad. Sir, pati sa ganito, sa may upper... Yun lang, kapag wala na yung kumot, wala na rin. Sir, syempre, unti-unti. Kailangan, kumbaga itaga nyo doon sa exercises talaga. No, parang kahit siya lang mag-isa, kaya niyang gawin. No, kasi kapag ganon, magre-rely ka sa kumot, sa ganyan, kailangan niya pa ng assistance. Ano pang i-exercises? Pwede yun sa wall, actually. Yung ganon. Tapos ito, trunk extension. Pwede. Kaso, nakaganon pa yung kamay. Ano gagawin niyo sa kamay? Yung kamay dito. Ganun, sir. Ano sir? Sir, may pinapaabot ka Hihilahin. Ah. Hihilahin. Sir, may unti-unti kang pinapaabot ka Sir, flexion extension. Flexion extension. Flexion extension. Kasama yung Sir, kamay. Tas kamay din. gagalaw yung shoulder. Palmar, flexion.
Lateral. Supination. Palayo. Pronation. Para mag-open. Opo. Yes. Sir, pataas. Pataas. Ayun. Nakuha nyo. Gawa ng drop. Okay. So this is diagonal. No? Diagonal pattern. PNF pattern. So para kang bubunot ng espada, then May band yan. Band. pwede lagyan ng resistance. No? So ganun, para mag-open. No? Para ma-correct nyo yung posture niya. Kasi yun ang una natin gagawin. Exercises muna. No? Exercises palagi para hindi siya mag-rely sa kung ano mang equipment or sa kung ano mang assistance. Okay? Manual therapy, pwede rin. No? And also, injury prevention. How do we prevent injury from happening? Stretching, conditioning. No? Ano ba? Aalalayan yung patient. Kaso, magre-rely sa iyong patient. Di ba, laging ko promote natin independence sa patient. Ano? Nag-overthink kayo. So wala ako yung mag-isip. Patient education. So tuturuan yung passion. Yes. So yun yung number one. Lagi nyo tuturuan yung pasyente. To be independent. Tapos kung ano yung gagawin niya. Then, pag tinuruan nyo na kung ano yung gagawin niya, sabihin nyo yung rational behind it. Hindi pwedeng, oh sir, gumanto ka. Yan, gawin mo yan. Yun na yun. Sabihin mo yung rational behind it. Kailangan nyo pong gawin yun para ma-correct natin yung posture nyo. No? Kasi nakaganyan na kayo, nakukuba na kayo. Sir, so kailangan natin gawin itong mga exercises na to para ma-correct natin yung posture. Rational. Sige, aside from that, wala na ba kayo i-add sa mga exercises? So may ano sa? May Parkinson's. Electrics. Since di ba naka-hold yung ganyan na posisyon ng pamatagalan, so pwedeng may weakness na rin ng muscle. I-strengthen nyo ba yung muscle? Therapy. Paano nyo i-strengthen yung muscle? Yes, utitin yung pagbubuhat ng weight. So, sa subject mo sa resistance yung muscle. No, pwedeng rubber band, tapos progression weights. Electric stimulators. Yes, so kasi nakaganon siya. Yes, electrical stimulation. After yung mga resistance. Lalo yung ano no, yung mode na FES, Functional Electrical Stimulation. So once na na-open yung kanyang affected area, sasabayan nyo pa na exercise. Totoo nga. Minsan nga sa ano no, sa rehab, makikita nyo pag nag-open yung hand, papa-exercise mo. Medyo nakakatawa, no? Pero medyo pagtatawanan yung pasyente. Sir, pwede yun yung bola, yung ita-transfer sa kabilang Bola, yes, pwede naman yun. Kung may problem siya sa grip, pwede, kasi contracted. Wait lang. Arms abduction, sir. Arms abduction. Ay, Arms. fingers pala, sir. Finger abduction. Yes. Para bumuka yung kamay. Kasi hindi lang naman po posture yung i-address natin. Lahat na may problem. Okay, so what is a force? So to put it simply, force is an action. No, a force is a push or a pull that produces, modifies, or stops
motion. Okay? So it is an action. Forces are vector quantities. Are you familiar with the word vector? Ano yung sabihin ng vector? Describes both magnitude and direction. Hmm? Describes both magnitude and direction. Vector quantity yun. So for vectors, not all measurements are created equal. Yun yung sa physics, no? Pero when we say vector, pagdating sa biology, it pertains to an organism that carries pathogen. Halimbawa, yung lamok, no? Meron siyang dala-dalang dengue. So yung lamok, yun yung vector. Yun yung sa biology, no? For sa physics, ito yung mga measurements that is not created equal. So vector quantity describes both magnitude and the direction. When we say magnitude, ano ba yung magnitude? Kung i-relate natin sa lindol, ano ba yung magnitude? The Lakas. strength, that yung lakas. No? And then when we say direction, what is the direction? What is direction? Kung saan papunta. Kung saan papunta. Yan ang Tagalog nila. Yung path, no? Direction. Path from point A to point B. Okay? So, yung example dito, as you can see, hinihila yung boat, no? Using a rope. Yan. So, a person pulling a heavy load with a rope is an example of a vector. Again, in physics. The tension in the rope represents the vector's magnitude. Okay, and the direction of the pull on the rope represents the vector's direction. Hindi pala kita yung rope. Putol. Okay, so again, yung paghila ng rope, that's the, is it the magnitude or the direction? Paghila ng rope, that's the magnitude. No? And then yung direction, kung saan papunta yung umihila. Okay, towards the shoreline. Ano ba? Can you give an example of force? Iba pang force. Sir, tinutulak yung mesa. Tinutulak yung mesa. Itutulak yung mesa. Okay? So ano yung magnitude doon? Sir, yung pagtulak. Pagtulak, Yung lakas. yung strength, no, ng pagtulak. Ano yung direction? From point A to point B. Ano pa? Pagsabunot. Hirap siya eh. So ano yung magnitude doon? Yung hirap. Ano yung magnitude doon? Yung pag-pull ng hair. Direction towards doon sa nagpo-pull. So that's force, no? Again, force is simply action. So may present or merong present na pull and push. Or to put it simply, it produces, modifies, or stops motion. Saan nilalagdag mo sa gawin? Si Zega din. Puti pa na. Meron ba siyang attendance? Meron yun. Wala naman eh. Isang araw lang Sa sa kanya. Isang araw lang din. So wag na natin kunin. Calves. Yung kailangan niyo po ba yung akin? Hindi na po. Oo, kasi papakita natin kay Doc Noel mamaya. Magdadasal tayo kay Doc Noel. Paano ako? Ayun lang. Sir, paano yung akin? Picture. Paano kami? Eh, wala nga. Pre, masakit. Okay, force common.
So when we say couple, ano ba yan? Tandem, a partner. No? For may hugot. Force couple occurs when two or more forces act in different directions, resulting in a turning effect. So ito yung nangyayari kapag may movement ng mga muscles. In particular, your shoulder blade. What is shoulder blade? Scapula. So paano natin mamove yung scapula? Because of the presence of the muscles surrounding your scapula. So we have the upper traps, lower traps, and the serratus anterior. Okay? So ano mangyayari? Kapag si upper traps nag-contract, it will pull, no? The scapula upward. Tama ba? Upward and inward. No? For the trapezius, lower trapezius, it will pull the scapula downward. And then for the serratus anterior, anong action? Forward. Ay, kapag iangat na. Pag nag-contract si serratus anterior, Pataas. pataas. Okay. That's why magkakaroon ng upward movement of your shoulder. This is called, ano to? Anong abduction? Anong abduction? Arm up. Shoulder. Shoulder. Alam nyo identify yung joint. No? Joint involved. Shoulder abduction. So that's the force couple, no, of muscles rotating the scapula. So kapag kinumbay natin yung action nila, that's force couple. So again, force, may movement, may action. Force couple, combination of movements of the muscle. Okay, so it's 1:11 na. Yes. Ano pa sa Ano? Hindi pa.